ba, ba't hindi kayo nako-convince, Attorney Luke, pag sinabi naman ng mga nagsusulong ng PI at saka nagsusulong ng economic tiyatsa, hindi talagang gusto lang po naming mas makaengganyo ng investors at wala po talagang bahid politika ito. Ang gagawin lang po namin ay economic tiyatsa. Bakit hindi kayo ma-convince doon sa ganong linya? The first Christian, on the contrary, convinced ako na permanent interest nila ang babaguhin ng economic provisions para mag-benefit ang mga ruling elite. And that's the common thing that they agree on. Ang problem lang is, of course, it will also create opportunities for those who are in power to, pahabain nila yung kanilang pananatili sa kapangyarihan. Bonus yan eh. Di ba? Bonus. Ako nagbago ng konstitusyon, ako ang nagbago ng economic provisions, nire-reward ko ang sarili ko na mahaba ang sarili ko sa posisyon. Di ba? So, on the contrary, I am convinced that all of them, they really believe na kailangan baguhin ang konstitusyon ng economic provisions na ito. And hindi lang naman sila. Marami sa mga ekonomista, marami sa mga yung gusto mag-tinker or yung mga kapitan ng ating ekonomiya, yun ang gustong gawin, baguhin ang konstitusyon ang economic provision. So, mas solid pa nga na rason yun, Christian. Mas solid and it unites them. What divides them actually is the other one, yung bonus, which is more, when I look at it, mas incidental actually yon. That's what divides them. Kasi ibibigay nung ruling power sa sarili niya yung privilege na papahabain ang kanyang termino sa opisina. Interesting take yan, Attorney Luca. Talagang malikot kayo mag-isip, Hindi, talaga consistent sila dyan, economic provisions. And that's the reason why, in all my appearances to explain this issue, I would like to draw attention to the fact that that is even more dangerous. More dangerous for us to tinker with the economic provisions of the Constitution at buyang-yangin natin ang ekonomiya ng Pilipinas, papasukin ng mga foreign investor, pagmamayarihan nila ang mga lupa, at yung mga pwede na silang magnegosyo sa mga public services natin, pwede silang pumasok sa mga minahan natin. Mas delikado yon actually. Okay, isa-isahin natin. No? Dito sa economic tiyatsa na isinusulong, pag-usapan na natin yung RBH number 6, yung resolution of both houses number 6 na ang nagsusulong mismo ay si Senate President Juan Miguel Zubiri, and of course sa previous na pahayag niya, siya raw yung naatasan ni President Marcos. Pero pag may mga nakakausap akong kongresista, sinasabi nila, sige, okay na kami dyan sa RBH number 6. Actually, gusto nga namin mas marami pa, no? Mag-focus lang tayo rin sa tatlong economic provisions na gusto nilang pakialaman. So isisingit lang po nila ron ay unless otherwise provided by law. Ibig sabihin, pag naisingit nyo sa Constitution, nasa kapangyarihan ng Kongreso, yung pagre-relax, yung mga nitty-gritty specifically. Isa-isahin po natin yung tatlong industriya na gusto nilang pakialaman, no? Public services, tama ba? So ano yung dangers nun? Kasi technically, meron naman tayong Public Service Act amendment na di ba? So ano yung problema rito sa panibagong isinusulong po? Okay, first of all, ang pampublikong serbisyo ay hindi dapat yan ginagawang negosyo. Diba? Privatization yan eh. And tama ka doon, Christian. Sa totoo lang, even without them changing the Constitution, they have been doing that. Dahil pumasok tayo sa isang framework of economic development which we call the neoliberal economic framework. And yung neoliberal economic framework na yan, it held sway regardless or despite the provisions of the 1987 Constitution. Ano yun? Talagang tahasang privatisasyon, deregulation, at liberalization. Okay? Pagdating sa public services, yan ay pinaprivatize. Can you imagine sa ating bansa, paano kumikita ang mga mayayaman dito? They are not, accumulating their wealth through productive activities. Yung tinatawag natin sa ekonomiya, Christian, value adding at saka value chain. Yung umaangat tayo, we climb through the ladder of value chain, producing commodities
na mas mataas ang value chain. Hindi ganyan kumikita ang mga bilyonaryo natin, ang mga mayayaman natin, ang mga kapitalista natin. Saan sila kumikita? Mga rentier activities. And ang pinaka area kung saan nila ina-undertake ang rentier activities nila ay ginagawa nilang negosyo, mga public services, highway, tubig, kuryente. Ang resulta niyan, tumataas ang presyo ng mga public services, tren. Imagine mo yung ultimo highway. I'll just give you one example. At Tollgate. Itong North Luzon Expressway, itong Cavitex, hawak ni Manny Pangilinan. For what? Why should you give to a private concessionaire something that has been built by public funds para mangolekta ng toll? And kukuha ng share doon sa koleksyon ng toll? It doesn't even make sense. Like right now, ngayong araw na ito, in-announce na itong si Ramon Ang, yung San Miguel, kukunin niya ang operation and management ng NAIA, yung lahat ng mga NAIA airports, terminals 1 to 4. For what? Di ba kumikita naman yan? Di ba kumikita yan sa ating mga terminal fee, pati mga travel tax? Bakit itong terminal fee, travel tax, papapasukin mo siya para siya ang kumulekta? It really doesn't make sense at all except for the fact na hindi na nila in-industrialize ang Pilipinas. Ang mga elite natin ay parasitic, rentier activities ang kanilang pinagkakakitaan at gusto nila ngayon yung kanilang activities na matagal na nilang ginagawa, gusto nilang magkaroon pa ngayon lalo ng constitutional protection. Definitely no. 'Di ba? Alam na natin ang effect niyan. Serbisyong bulok, serbisyong mahal. Yan ang magiging effect niya. Okay. Teka lang, Attorney Luc, may nagsabi rito, puso nyo. Nag-iisa lang daw yan. Ganyan lang talaga sa sabi ko lambing pa rin yun. Alam mo ba, Christian, ang mga Ilonggo, di ba? Ang mga Ilonggo, hindi, kahit nagalit na, malambing pa rin. Diba? Parang si parang si Attorney Nery Colmenares, di ba? Mukhang galit na ganun pa rin yung boss. Hindi, ito naman ang argument nila dyan, no? Kaya pinapapasok yung mga, ano yung sagot nyo rito, no? Sinasabi kasi nila, tawag dito, historically, pag gobyerno nagpatakbo, for example, ang maintenance ng airport, masama yung record ng gobyerno eh. Hindi maayos mag-maintain, for instance. Tapos yung argument naman nila dyan sa mga toll highways na yan, wala raw pera yung gobyerno para sila mismo yung magsaayos niyan. Kaya ginagawa nila, pinapapasok yung mga private companies and in the process, kailangan kumita, di ba? So anong sagot nyo ron? Ginigisa tayo sa sarili nilang negligence. Imaginein mo yon, imbis na dapat kayo mas maging efficient, di ba? Imbis na wala kayo dapat korupsyon. Yan ang sagot dyan, di ba? Talagang ginawa nyo ay nilegitimize nyo pa yung korupsyon nyo at ginamit nyo pa na parang rason para ibigay sa mga bilyonaryo, mga public services. Panggigisa sa sariling mantika yan eh. I'll give you one example, Christian. Ito na lang sa NAIA na to. Itong sa NAIA, ang mga improvements dyan sa mga airport na yan ay nililimit by policy sa 7% anong kanilang kinikita. Ang sagot dyan, para magkaroon ng mas magagandang facilities, wag mong ilimit. Ano namang rason kung bakit mo kailangan ilimit sa 7%? Kasi obligado ang NAIA, actually Manila International Airport pa yung juridical entity niyan eh. Obligado silang mag-remit ng dividendo sa national government. Ang dali lang naman nun. Imbis na i-remit nyo, ipa-improve nyo ng airport. Diba? Kasi walang lugi yan eh. Walang lugi yan. Parating magbabayad at obligadong magbabayad ng terminal fee. Dito nga lang sa Pilipinas, ang dami-daming fee eh. Sa ibang bansa, wala akong nakitang ganyan. Dito sa Pilipinas, pagdating mo sa airport, sasabihin hindi ka pa pwedeng mag-check-in. Bakit? Kasi hindi ka pa bayad. Travel tax, ang terminal fee mo. May mga airport na hiwalay pa yung terminal fee. Ang dami-dami yung fees ini-impose. Wala talaga kayong excuse na walang pera yan. Dahil hindi naman kalugi-lugi yan. Ngayon, hindi kalugi-lugi. Yung sarili mo ngayong aksyon, ang reason kung bakit hindi ina-upgrade. Di ba? Hindi ang sagot doon, dapat mo i-upgrade. May pera naman na. Available naman ang funds. Hindi naman lugi-free naman ng negosyong yan.
Ngayon, itong lugi-free negosyo na ito, ibibigay mo ngayon sa pribado, ang sarap ng buhay nila, di ba? Ang alam mo magiging resulta niyan? Kung natuloy itong privatization, actually, by all indications, matutuloy. Privatization, sasabihin nila, operation and management lang naman. Alam mo magiging resulta niyan? 3 times tataas ang mga fees natin sa airport. 3 times. Kasi pag binigay mo yan sa pribado, hindi yan public service para sa kanila. Yan ay gatasan. Mas Profit. matindi ang effect. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.